Aksidenteng magkasama sa simbahan nga itong si Tata at itong si Francis. Nagulat na lamang si Tata matapos siyang magdasal, nakita niyang mili ang pagmumukha nga nitong si Francis. Dito naman ay nagkakuntuhan sila at agad na nasabi nga nitong si Tata na nangangailangan nga siya ng trabaho dahil natapos nga ang operasyon ng kanyang nanay gwapa ay may panibago na naman siyang problema dito sa kanyang Kuya Empoy kung saan nasangkot nga ito sa kaguluhan. Nasabi nga ni Tata na marami na siyang inaplayan ngunit nahihirapan siya sapagkat wala siyang diploma, hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral. Kaya naman sa awa nga nitong si Francis, inalok niya ng trabaho itong si Tata dahil kulang din naman sila sa tao. At sa tingin niya ay flexible naman itong si Tata at madaling mag-adjust. Subalit magugulantang nga itong si Tata matapos biglang nga darating ang asawa nga nitong si Francis kung saan hindi nagustuhan ang sinabi nga nitong si Francis na tatanggapin itong si Tata. Ayon sa kanya ay magdadala lang ito ng katsipan sa loob ng kumpanya. Ano na naman ang ma-offer na trabaho nga nitong si Tata? Wala naman itong alam gawin kundi ang magtinda lamang sa palengke. Palit, kahit anong gawin ni Venice ay hindi niya masisira o mababago ang desisyon nga nitong si Francis na tanggapin nga itong si Tata. Bukod pa roon, sinabihan niya itong si Venice na pinipersonal lamang niya itong si Tata. Nakakaawa naman ang kanyang kalagayan at nararapat na tulungan itong si Tata. Naniniwala din siya na hardworking itong si Tata at makakaya niya ang trabaho na ilalagay sa kanya. Kaya naman, itong si Tata ay magtatrabaho nga sa kumpanya ng mga palma. Ngunit hindi magugustuhan nga nitong si Venice, kaya naman gagawin niya ang lahat-lahat nang sa ganon maalis lamang sa pwesto at mahirapan nga itong si Tata. Doon na nga't sunod-sunod na trabaho ang ibibigay niya dito kay Tata para lang mabigatan. Kahit na alam niya na may ginagawa pa itong si Tata, talagang bibigyan pa ito ng trabaho na patong-patong. Medyo nahihirapan si Tata sa kanyang sitwasyon at kalagayan. Alam niya kasi na pinipersonal lamang siya nitong si Venice. Sinasadya niya ang mga gawain kahit na alam niya na hindi na nga tama ay sadyang pinipilit niya itong si Tata na ma-pressure para lamang mahirapan ito at kusa na ngang umalis sa naturang kumpanya. Paribasa itong si Venice ay punong-puno ng insecurity, lalong-lalo na at sinisisi niya itong si Tata sa pagbabago ng kanyang itsura. Hinihingal na nga ng gusto itong si Tata, ngunit kailangan niyang gampanan ang kanyang trabaho. Hindi pwede na mawalan siya ng trabaho dahil mabibigo siya sa kanyang pangako sa kanyang kapatid na tutulungan ito sa kanyang problema, kung saan kapag hindi nagawa ng solusyon, maaari nga itong makulong dahil maraming naghahabol sa kanya na kanyang napaniwala. Siya ay nag-iisip at nakatingin sa malayo kung ano nga bang nangyayari sa kanyang sitwasyon, ay magugulat siya sa kanyang paglingon at dahil nakakita siya ng multo. Ito nga ang kanyang tunay na ama, ito nga si Sir Gob. Makakatulong na nga kaya si Sir Gob ng tuluyan at dito na nga sa pananatili nitong si Tata sa kaniyang kumpanya ay unti-unting magkapalagayan ng loob ang dalawa at matutuklasan ang katotohanan. Ang nawawalang anak nga ni Sir Gob ay walang iba kundi itong si Tata na matagal na pala niyang nakilala noon pa.